街の明かりがぼやけてる理解できぬ何 Hello everyone! It's me again, Doc Sammy, and welcome to my channel. So, guess what? Andito na naman tayo sa airport. We are here at NAIA Terminal 3 kasi today meron na naman tayong gala. We will be traveling back again to Thailand to explore more. So excited again guys to bring you sa aming travel going back to Thailand. And as usual, isasama ko kayo sa aming airport process from departure, immigration, and arrival sa Thailand. For this travel guys, AirAsia yung sasakyan namin. Nabuko yung aming ticket last year pa. So I paid around 5,500 pesos per pax. Our flight time is around 9 a.m. and time check 5:30. We are done checking in. Tapos na kami mag-check-in guys. And wow, ang bilis naming naka-check-in sa AirAsia. And ang dami lang counter. Tapos, konti lang yung pila. Yes, so yun. Ang dali lang namin nakapag-check-in and bag drop. By the way, hindi kami magkatabi ng husband ko. Every time na AirAsia yung sasakyan namin. So buti today, nakapag-request kami ng seats na magkatabi kami. But that's upon availability. Yun. So nagtataka talaga ako basta AirAsia, hindi kami magkatabi. So buti na lang, allowed kami ngayon mag-change ng seats. Yes. So ni-request ko talaga kanina. And now, magkatabi na kami. We are ready to go to immigration. Medyo madami yung tao inside, but before going inside guys, don't forget to ready your e-travel departure code and also prepare your documents na possible hanapin ng immigration officer. So tara, let's go inside. Time check, it's around 5:40 a.m. and let's see kung ilang oras or minutes tayo matatapos inside. So guys, we just passed the immigration and we are finally here sa boarding gate. 5:35 a.m. tayo pumila sa immigration and then natapos tayo ng around 6:21 a.m. Basta mga ganitong oras kasi talaga sobrang dami ng tao. Pero overall naman, smooth naman yung naging process naman sa immigration and also sa security screening. Yung tinanong lang naman ng immigration officer sa akin kung kailan yung balik and ano yung trabaho ko. And also yung hinanap lang naman niya ay ang aking boarding pass and ang aking passport. And after that, tatak na. So it's official, we are going to Bangkok. Muna tayo ng tatambayan guys kasi 6:23 a.m. pa. Tapos 8:20 pa yung aming boarding time. Let's just chill around. Sobrang aga pa talaga. We're just waiting for our flight time, guys. 8:20 a.m. yung aming boarding time. So, maaga pa, like 7:20 a.m. pa. So, dito muna kami. Hindi pa naman alam yung gate namin kasi pabago-bago yung gate. Una, 103, tapos papunta na kami sa 103, naging 104, tapos now on our way to 104, biglang nag-111. Diyan. Dito na lang kami pumesto before ng aming boarding time para talaga ma-check namin yung aming boarding gate, guys. So, if you're asking kung ano ba yung requirements going to Thailand, guys, wala naman kami ni-ready. Passport lang talaga namin. So, yan, sobrang bilis na lang, sobrang dali na lang mag-travel to Thailand. And yung airport pala namin is Don Muang International Airport. If AirAsia kayo guys, dun yung kanilang airport, sa Don Muang International Airport. So again, papakita ko din sa inyo later kung ano yung itsura ng Don Muang International Airport. So tayo din mag-avail ng
travel delay insurance. But at the same time, mag-avail din kayo ng inyong insurance guys para safe talaga kayo sa inyong travel and panatag kayo kasi hindi natin alam, diba? And mas malaki yung gastos. Wala kayong travel insurance. So kami, we make sure na meron talaga kaming travel insurance. Sometimes you're physically bound down, but mentally gone 10 years ahead. You dream of something you don't really want, and when you return, everyone has moved on. Follow tradition, you do this and that. Place a rock on a stone, no, it won't bring you back. You're only waiting for this day to pass. If you didn't help, then you just need to act. We have landed at Don Muang International Airport. The local time now is 20 minutes past the hour. Nag-book kami ng eSIM sa Klook and na-activate na namin na to 2 hours before our departure kaya paglapag namin dito sa airport ay meron na kaming internet connection. 367 pesos lang to, good for 10 days and 50 gig data na ito. Welcome! Official na talaga. We are here in Bangkok. Nakalagpas na kami ng immigration and then ng custom. And we are here sa arrival hall ng Don Muang International Airport. Paglabas nyo, ito na yung arrival hall ng Don Muang International Airport Terminal 1. Hindi na ako nakapag-video inside sa immigration tsaka sa customs kasi bawal. Pero napakabilis lang guys. Like 15 minutes lang kami sa immigration. And then pagkuha ng baggage, saglit lang din mga 10 minutes. And then dumaan lang kami sa customs. Hindi naman tiyanak yung mga luggage namin. And eto na kami, welcome to Bangkok. Second time ko nang mag-arrive dito sa Don Muang Airport. But yung first time namin ay domestic. As usual, meron tayong mga agenda dito sa airport upon arrival, which is number 1, SIM card sana guys. Kaso lang nag-eSIM na kami, diba? Pero if nakabook kayo sa Klook ng SIM card, ang daming mga kiosk ng DTAC dito. Yes, isa yan sa mga SIM card na available sa Klook. And guys, if kaya naman mag-eSIM na kayo guys. Kasi again, nung nasa plane pa lang kami, pag land talaga, na-activate na agad yung aming eSIM. Yeah, sobrang bilis lang and sobrang affordable niya. Like, it's around 380 pesos for 10 days na data and it's all around mga nasa 50 gig na data na din yan. If, for example, hindi naman available or ma-activate sa phone nyo, then SIM card. Maraming options sa Klook guys. Mura siya and pwedeng hotspot. So, check nyo itong mga SIM card na to. Meron na tayong internet connection. Next na naman ang gagawin natin ay mag-withdraw ng pera. This travel, again, GCash card yung gagamitin natin and mag-withdraw tayo ng pera. It's much better compared sa magpa-exchange pa kayo ng money kasi maganda din yung palitan ni GCash. You decided na magpa-exchange ng money guys, ang daming mga stores din dito, shops na available for money exchange. Natin kay GCash kung magkano yung rate niya today. Yan yung rate niya. So, bago yung rates niya guys, depende sa foreign exchange. But as of today, it's March 27, yung 1 baht is equal to 1.72 pesos. Mas mababa, minsan mas mataas, depende talaga yan sa palitan. Maganda sa GCash card guys, no need mo nang i-activate. Diretso mo na siyang magagamit upon arrival sa country na pupuntahan nyo. So guys, dito sa Thailand, usually cash is king. So, mas better na meron kayong cash. So, mag-withdraw talaga kayo ng pera or magpapalit kayo ng madaming pera dito sa Thailand kasi ang daming budol dito. GCash card yung gagamitin natin and mag-withdraw tayo dito sa Krungsee. Let's withdraw money. Enter your PIN. English na siya, withdrawal. So, we-withdraw tayo ng mga nasa 5,000. 5,000 baht. Nag-text si GCash na nag-withdraw ako ng 8,935.17 pesos. So, sa real-time Forex guys, yung 5,220 baht is equivalent to 8,860.37 pesos. Imagine 75
pesos lang yung difference, guys, using GCash card na. And I conclude na maganda yung palitan GCash. Kung yung arrival nyo ay dito sa Don Muang Airport, guys, I tell you, hindi kayo mahirapan. Maliit lang yung arrival hall. Unlike sa Suvarnabhumi, sobrang dami ng tao. And sobrang laki ng arrival hall nila dito. Hindi kayo mahihirapan. So, next agenda natin ay kumain muna, guys. Kakain muna kami kasi lunchtime na and gutom na kami. So, kakain muna tayo dito sa airport and hanap lang tayo ng makakainan. May merong 7-Eleven at Lawson na available dito. Let's go upstairs kasi kakain tayo for our third agenda here at Don Muang Airport. So, umabot na kami sa may departure area. Pupunta kami dun, guys, kasi may McDo, may Burger King, ganun. Dito kami ngayon sa kainan dito sa airport, di ba? Kailangan pala nila ng cash card. So, yung sistema pala dito is hindi sila tumatanggap ng cash or payment sa mga shops or stores. Kailangan mong kumuha ng cash card. Ito. Halimbawa, yung sa amin is around 200 plus baht. So, ito yung pina-reload namin dito, 200 plus na baht. Tapos dyan ka magpapa-reload or kukuha ng cash card. Kukuha tayo ng drinks, honey lemon green. Honey lemon? Ah. Ano maraka? Wala ko yung soft. Eat our first meal here in Bangkok, Tom Yum. At diba Tom Yum? Sarap. Grabe ang sarap. Now, bumalik na kami dito sa arrival hall at pupunta tayo dito sa bus terminal ng So airport. now, how to commute from Don Muang International Airport going to Pratunam Market? Kasi yes, sa Pratunam Market yung ating accommodation. Well, sa video na ito, papakita ko sa inyo. Tibat lang yung pamasahe, guys, and it's around 20 minutes na biyahe lang by bus. Makakarating na kayo sa Pratunam Market. Super init here in Bangkok. Like, it's around 35 degrees. Napaka-humid. Pinapawisan na ako. Ayan. So kung may mga kasama kayo, guys, or gusto niyo ng convenient travels, you can also ride car. So pwede kayong mag-book sa Bolt ng ride nyo, guys, kasi it's much cheaper compared to Grab. So make sure before you travel, nakapag-download na kayo ng Bolt, kasi yan talaga yung usual na ginagamit here sa Bangkok kasi mura na mura ang Bolt. For reference, eto pala yung mga bus na available dito sa airport. If you're staying sa may Pratunam area, bus A3 yung sasakyan nyo and yung rate niya is around 50 baht. Eto naman yung itsura ng mga bus dito sa airport. So we are finally boarded inside A3 bus, guys. Medyo nag-antay kami ng mga 15 minutes kasi nung last na A3 bus hindi namin nahabol. So if sasakay kayo ng bus, check the departure time kung anong oras darating yung bus para hindi kayo mag-antay ng matagal gaya namin. This inside the bus, and kung babayad ka dito, cash lang. Ayan. So yung sistema sa loob ng bus, parang may konduktor sila, tapos dun ka sa kanila magbabayad and bibigyan ka nila ng bus ticket. Mabilis naman yung biyahe kasi dumadaan sila sa expressway. However, pagkatapos ng expressway, dun na yung traffic going to Pratunam. Made it here sa my bus stop, opposite Indra Square. Ito yung bus stop na malapit sa Pratunam Market. Kanina, guys, nasiraan kami ng bus. Yung aircon niya, sira. Kaya pinababa kami, tapos nilipat kami sa ibang bus. So buti na lang talaga, malapit na kami makarating dito sa may Pratunam. Mga one stop na lang, kaya ayan. We made it finally here in Pratunam. Welcome! Welcome to Pratunam! Elevator! I conclude, mas better na mag-bolt na lang kayo, mag-book na kayo ng Bolt, guys. What an experience, diba? At least na-try natin mag-bus. So, nakalimutan ko traffic pala dito sa Bangkok.
Kaya nung nag-bus kami, na-realize ko, oh my God. Isang stop na lang talaga pero ang tagal namin nakarating sa sobrang traffic. Yan. So, yes, we are here finally at Pratunam Market. Let's go to our hotel, guys. By the way, yung hotel namin na Auman na, ang mahal na niya ngayon, tsaka always sold out. Well, hindi ko masisisi guys kasi bagong-bago pa yung hotel, may rooftop bar pa sila, tapos nakakadaan yung taxi, and also paglabas nyo, Pratunam Market na agad. So, I really want to book that hotel pa din sana. Kaso nga lang, hindi na namin afford and sold out siya for this travel day. So, yung hotel namin today guys, dito pa din sa may Pratunam Market, para nasa center of bakbakan kami. Mag-enjoy pa din kami kahit nandito lang kami, kakastrol. Kaya I decided dito pa din kami mag-book sa may Pratunam Market. Pratunam Market! So yan pala yung Sitin Pratunam guys. So, lagi kong nakikita yan eh. Sabi nila maganda din. Ito yung Amber Inn guys. Marami ding magagandang review sa Amber Inn guys. Yan. Pero dito tayo sa may Grand Alpine. Dito lang siya. We made it here. Cellphone. For a while. This is your name, right? Yeah. Yeah, we cancelled already. You cancel. Yes, as in na-shock din kami guys. And buti na lang talaga may nahanap agad kaming hotel which is ang pangalan ay Gusto Pratunam Hotel. Katabi lang to ng first hotel namin and so far affordable for around 1,200 baht per night. Good for 2 person na yan. Okay naman kami dito kasi maluwag, malawak at malinis yung room na nakuha namin dito sa Gusto Pratunam Hotel. We are here sa aming hotel here in Pratunam, which is ang Gusto Hotel, guys. So, we only paid around 6,000 pesos for a 3-night stay. And yun, sobrang laki ng room. And may elevator, nakakapasok yung mga taxi or Bolt. And then sa labas, may malapit na 7-Eleven, ATM machine, and also mga kainan. Sobrang lapit lang yan sa mga kainan, guys. Nalito talaga ako, guys, kasi upon check-in kanina, excited pa naman ako. Kasi sobrang pagod naman, di ba? So, upon check-in kanina, hindi nila kami tinanggap kasi daw, fully booked na daw sila from March 14 onwards. April pa yung available nila na room. And then, sa booking.com, even sa Agoda and sa Klook, available yung kanilang date. So, sa Klook ako nag-book and then I paid around 5,800 pesos for 3 nights. And then, yun, nabayaran ko na, confirm na. And then, today, mag-check-in na sana kami. However, nag-refuse sila na tanggapin kami kasi daw, hindi na daw sila available. And then, nagsabi na daw sila sa travel agency, sa travel app, sa Klook na, ayun na nga, hindi daw available yung date namin. So, ngayon, wala kami magagawa, guys. Naganap na lang ako ng hotel outside. Buti na lang ang daming hotel around the area. Buti lang talaga sa hotel na ito, which is sobrang lapit lang talaga, in like magkatabi sila, may available. So guys, kahit gaano ka ka-frequent traveler, kahit gaano ka kasanay mag-travel, meron pa din talagang mga lapses like ganito na hindi mo makokontrol. So, para maiwasan talaga, mag-email kayo sa hotel na pagstayhan nyo para alam nyo kung confirm ba or meron ka bang hotel na maaabutan. So lahat ng stress, frustration, and pagod namin, kinain na lang namin guys. Sa labas ng ito ng aming hotel, and yes, sobrang dami ng mga nagtitindang food dito at namili na din kami. Yan, ito yung 7-Eleven and this is my foods na pangpawala ng stress. Mango sticky rice, saka itong favorite ko na lemon tea. Sarap ng lemon tea nila guys. Must try talaga tong lemon tea. Hello everyone! We are back again. So time check, 6:15 PM na. After na may magpahinga, we are now ready to explore another side of Bangkok. Pupunta tayo ng Ratchada, guys. So, from here sa Pratunam, mag-bolt na lang tayo para mas mabilis yung ating pag-explore and pagpunta sa Ratchada. Oh, kung dito kayo nagstay sa Pratunam, guys, everyday street market talaga and everyday street food talaga.
ang available dito, kaya magsasawa kayo dito. Tingnan nyo yung mga binibenta nila. Mostly pa naman dito is wholesale, minimum of 3 pieces, wholesale na yan. One thing you need to consider if you're here in Bangkok, ang ganito ka-traffic during rush hours, guys. And mahirap mag-book ng Bolt or ng taxi, especially this hour. Kaya iwasan nyo talagang ganito ka-oras kayo gagala. So kami gagala pa din kami kasi first day namin dito, di ba? So dapat sulitin natin ang ating oras dito sa Bangkok. We finally made it here sa Job Fairs here in Ratchada. Alam niyo ba guys, nakakalipat lang ng Job Fairs dito sa may Ratchada. Kasi originally, yung location niya is sa may Rama. So napuntahan natin yan last year. And today pupuntahan natin yung kanilang bagong location dito lamang sa Ratchada. Wow! So, mas maganda yung new location nila kasi mas malawak and napaka-spacious. Tas uniform yung mga stalls nila. So, hindi pa namin naikot talaga lahat. Kasi kumakain kami. Sobrang sarap ng kinain naming seafoods, guys. It's 140 baht. And iba't iba siya. Like, merong squid and shrimp and crab stick. And then, nag-order din kami ng pineapple smoothie for 60 baht. Ang sarap. Ito pa yung kinakain namin. But, yeah. Iikutin pa natin ang Job Fairs. Scallops, 100. Mga barbecue. So we are back here at Ratnam. Yes, saglit lang kami dun guys kasi takot kaming matraffic ulit. So buti na lang yung pabalik, hindi naman siya ganoon ka-traffic. And we are back here at Ratnam. So yan pala yung Bayokhe Sky Hotel. Tapos dito na banda yung night market. And yan yung Auma na guys. Ganda talaga ng vibes dito. Actually, kahit dito na lang kayo, kung na kayo pumunta sa ibang night market, mag-enjoy pa din kayo guys. Kasi sobrang dami ng pwede nyo gawin dito na area. So we are back sa aming hotel and let's try the viral 7-Eleven drinks. Ayan. So bumili ako ng iced from 7-Eleven. And then bumili din ako ng Meiji banana flavored milk. Plus this one, chocolate drinks. Ang cute ng lalagyanan ng chocolate drinks na to guys.
1